Magandang balita po para sa mga motorista. Nakaamba ang muling rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Maaaring bumaba mula 30 centavos hanggang 75 centavos ang kada litro ng gasolina, habang 90 cents hanggang 1 peso at 35 centavos ang ibababa ng kada litro ng diesel. Para naman sa kada litro ng gasoline, maaaring bumaba ito ng 1 peso and 30 centavos hanggang 1 peso and 45 centavos. Inilabas naman ng International Criminal Court o ICC prosecution ang ikalawang set ng ebidensya laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng kinakaharap nitong kaso ng Crimes Against Humanity. Sa isang 4-page document, nagbigay ang prosecution ng 139 items kaugnay ng nasabing kaso na naglalaman ng ilang confidential documentary materials hinggil sa pagkakaaresto kay Duterte. Matatandaang isinumite ng prosecution ang unang set ng ebidensya noong March 24. Nakatakda namang ganapin ang pre-trial hearing sa September 23 upang makumpirma ang charges laban kay Duterte at kung sapat na ang mga nakalap na ebidensya upang magpatuloy sa full trial. Samantala, tinalakay naman ng DOF at USDFC ang mga prioridad para sa pagpapalago ng pribadong sektor sa Pilipinas sa isang pulong sa Washington, D.C. Yan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Nakipagpulong ang Department of Finance o DOF sa mga opisyal ng US International Development Finance Corporation upang talakayin ang posibleng mga ugnayang pang-investment sa Pilipinas. Layunin ng nasabing pagpupulong na tukuyin ang mga pangunahing sektor na maaaring pasukin ng mga pribadong pamumuhunan, partikular sa larangan ng enerhiya, kalusugan, infrastruktura at teknolohiya. Dito ay pinunto rin ni IFG Undersecretary Joven Balbosa ang kahalagahan ng infrastructure flagship projects o IFPs sa riles, tulay, kalsada, pabahay at teknolohiya bilang pangunahing prioridad ng bansa. Ipinahayag din niya ang kagustuhang makipagtulungan sa US para sa mga oportunidad sa Luzon Economic Corridor. Kasama sa delegasyon sa Pilipinas ang mga kinatawan mula sa Embahada ng Pilipinas sa Amerika. Lumahok din sa pagpupulong ang mga kinatawan ng pribadong sektor sa infrastruktura upang talakayin ang mga potensyal na kolaborasyon sa real estate at infrastructure. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ibang balita, lumabas na ang huling survey for the year ng The Fourth Estate, isang GNN Network special kung saan 5 araw bago mag-eleksyon ay magkaroon tayo ng ideya kung sino ang mga nangunguna sa senatoriables. As of April 15 to 25, GNN's The Fourth Estate Senatorial Surveys, narito ang resulta. Ayon sa 2,400 respondents ng survey, mga dating pangalan pa rin ang mga umaarangkada sa ngayon. 5 pangalan ang naglalaban sa last 2 slots ng Magic 12. Ang 11th at 12th spot ay pinaglalabanan nila Manny Pacquiao, Willie Revillame, Camille Villar, Bam Aquino at Amy Marcos. Less than 1% ang naghahati sa mga numero nila at tinatayang magiging mahigpit at exciting ang bilangan pagdating ng Lunes, May 12. Pinabulaanan ng Department of Education na mayroon itong auto-pass policy o otomatikong ipinapasa mga estudyante sa mga pampublikong paaralan. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Itinanggi ng Department of Education o DepEd na mayroon itong polisiya na automatic na ipinapasa ang mga estudyante para makatungtong na sa susunod na baitang o grade. Aniya, hindi totoo ang pagkakaroon ng auto-pass policy sa mga pampublikong paaralan. Ngunit aminado si DepEd Secretary Sonny Angara na mayroong pressure para sa mga eskwelahan at guro na ipasa ang kanilang mga estudyante. Aniya, ang tinuturing na mass promotion o pagpapasa sa mga estudyante ay hindi isang regulasyon, ngunit ito ay nagiging silent term na o tradisyong hindi na pagtutuunan ng pansin. Kaya naman
naman isinusulong umano ng DepEd na maiwasan ang ganitong mga insidente para masiguradong natututo ng husto ang mga kabataan. Aniya, gagawa ng mga reforma sa edukasyon ang ahensya base sa kanilang isasagawang comprehensive review ng mga kasalukuyang mga proseso at regulasyon. Layon umano ng pagsusuri na isulong ang mas malinaw na mga standards at mas patas na evaluation mechanism ng mga guro. Francis Ryudike, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Patay naman ang driver ng isang truck matapos mahulog sa bangin sa Cagayan de Oro matapos magpadala ng election machines. Nagpahayag naman ng pakikiramay ang COMELEC sa pamilya ng naturang driver. Para sa detalye, narito si Francis Ryudike. Isang truck na tagapagdala ng mga election machines at supply ang nahulog sa bangin sa Cagayan de Oro nitong Martes. Patay ang driver habang sugatan naman ang isang pahinante. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ang naturang truck ay ang service provider na F2 Logistics na naghahatid ng mga election machines at supply sa buong bansa. Paglilinaw niya na i-deliver na ang mga bakina bago pa man mangyari ang insidente. Sa kabila nito, nagpahayag ng pakikiramay ang COMELEC at kinilala ang driver at pahinante nito na inihalin tulad sa mga taong nagsisilbi sa eleksyon. Kaya naman handa umano ang ahensya na magpaabot ng tulong sa naiwang pamilya ng driver. Samantala, sinimula naman kahapon ang paghahatid ng mga election machines at supplies sa National Capital Region. Ito na ang huling batch ng distribution. Hinihikayat naman ng COMELEC na magpadala ng representative ang bawat partido o kandidato para i-monitor ang bawat shipment ng mga kagamitan. Francis Ryudike, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nais na agarang ipatanggal ni Senator Sherwin Gatchalian ang physical education subject sa mga college program. Bunsod ng ito ay hindi na mahalaga pa sa field of specialization. Narito ang balita. Hinimok ni Basic Education Committee Chair Senator Sherwin Gatchalian ang Commission on Higher Education o CHED na repasuhin ang ilang mga batas at tanggalin na ang ilang asignatura sa college programs na may redundancy of existence, partikular na ang physical education subject. Ayon kay Gatchalian, ito na ang tamang oras para pag-aralan muli ang mga batas, partikular ang mga mandato sa paggawa ng mga asignatura. So may PE ka for 10 years. Pagpasok mo ng college, PE na naman. Diba? It's really about time to be honest about it, eliminate and push this down to basic education. So that when you leave basic education, you just focus on your concentration, on your specialization. Pagdedepensa naman ng CHED na ang pagtuturo ng PE sa kolehiyo ay makakapaglinang ng kakayahan at kagustuhan ng mga estudyante na maging profesional na atleta sa hinaharap. Gayunpaman, napagdiskusyonan din na hindi lahat ng mga mag-aaral ay naistahaki ng kaparehong field. Kaya naman ayon kay Senator Gatchalian, hindi na dapat pa mapunta sa higher education ang PE at ipaubaya na sa kamay ng basic education. Bukod sa naturang asignatura na talakay rin sa pagdinig ng komite ang ilan pang mga subject na hindi na dapat pang itinuturo muli sa kolehiyo. Ilan sa mga ito kasi ay napag-aralan na noong senior high school, maging noong elementary level pa lamang. Paliwanag pa ni Gatchalian na kailangang makasabay ng mga subject na ino-offer o itinuturo sa pagbabago ng panahon. Kailangan umangkop niya ang mga course sa pag-evolve ng curriculum para sa epektibong aplikasyon nito sa career path ng bata. Batay sa iprinisenta ni Dr. Edison Fermin, CHED Technical Panel for General Education Chairperson, ilan sa mga napunang asignatura ay ang Contemporary World, Art Appreciation, Rizal at Ethics. Batay kasi sa kanilang obserbasyon, may iba't ibang ethics sa ang bawat field na dapat ay nakaspecialize. Gayon din ang Art Appreciation na dapat ayon kay Gatchalian ay turo na sa elementary level. Liban sa amyendasyong panukala ay nais din ni Gatchalian na iakma ang mga subjects sa industriya paglabas sa pamantasan nang sa gayon maging effectively competitive ang graduates. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network.
Habemus Papa. May bago ng Santo Papa kasunod ng hudyat ng puting usok na inilabas sa Sistine Chapel chimney nitong Huwebes. Matapos ang 4 rounds ng conclave sa loob ng 2 araw, itinalaga na ang 69-year-old na si Cardinal Robert Francis Prevost mula Chicago, United States bilang ika-267 na Santo Papa. Kikilalanin siya bilang si Pope Leo XIV. Siya rin ang pinakaunang Amerikanong Santo Papa sa kasaysayan ng simbahang Katolika. Nagtapos si Prevost ng Mathematics degree, Master of Divinity degree at Doctorate degree sa Canon Law. Itinalaga siya ni Pope Francis bilang Apostolic Administrator ng Diocese ng Chiclayo, Peru, kung saan siya naging obispo at nagsilbing misyonaryo hanggang 2023. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita. PPA magdadagdag ng mga barko sa inaasahang dagsa ng mga biyahero ngayong halalan. Drug testing sa PUV drivers kada 70 araw isinusulong ng DOTR. Pinoy immigrants Amerika planong ipa-deport sa Libya. ICC naglabas ng ikalawang set ng ebidensya laban kay Duterte. Kilalang mga pangalan sa politika patuloy na nangunguna ayon sa GNN survey. US Cardinal Robert Francis Prevost hinirang na bagong Santo Papa. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network at mag-subscribe sa aming YouTube account, youtube.com/@Golden Nation Network. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.